Kabanata 2001. Ang nakakatakot na sarcophagus. Si Jim ay bihasa sa sining ng mga pormasayon. Marami sa mga pormasayon na kanyang itinayo ay nilagyan ng mga kasanayan sa AOE, Area of Effect. Sa tuwing nag-activate siya ng malaking pormasayon para maglunsad ng pag-atake, ang mga sundalong iyon ay mawawala sa napakaraming bilang. Ang isa pang malakas na epekto na katulad ng pag-atake ng AOE ay ang Tire's Bloody Spell. Sa sandaling lumitaw ang napakalaking puyo ng dugo sa itaas ng mga sundalong iyon, 12 ng mga ito ang mahihigop at maglalaho sa halos bawat minutong lumilipez. Medyo natagalan, ngunit ang bilang ng mga sundalo sa kinaroroonan ni Tyr at Jim ay nagsimulang lumiit. Sa wakas, napatay nila ang huling sundalo sa espasyong ito. Creak! Isang malakas na langit-ngit ang maririnig. May nakita silang puwang sa tansong tarangkahan sa harapan nila. Sa sandaling binuksan ang gate, isang napakasinaunang aura ang lumabas sa loob nito. Nabalik ang kanilang mga iniisip sa realidad. Nang makitang ang tansong pinto ay bumukas ng may bitek, wala ni isa sa kanila ang nag-atubili. Pinagpatuloy nila ang pagtulak ng gate. Patuloy na lumaki ang agwat hanggang sa tuluyang nabuksan ang gate. Sa simula, walang iba kundi kaguluhan sa likod ng pinto. Unti-unting bumuti ang kanilang paningin habang patuloy na bumubuhos ang tubig ng ilog mula sa labas. So, ganito ang hitsura ng Dragon Palace. Inis ka ni na Jim at Tyr ang lugar. Natuklasan nila na ang loob ng gusali ay higit na binubuo ng mga inukit na bato sa anyo ng mga dragon. Samantala, may isang monumento na nakatayo sa harapan nila. Agad nitong nakuha ang atensyon ng dalawa. Habang papalapit sila, natuklasan nilang may nakaukit na kwento ang monumento. Sinasabing ang mga insidente ay nangyari sa pagitan ng mga taong 1368 hanggang 1398. Si Napoleon ay nagkaroon ng kakaibang panaginip isang araw kung saan nakita niya ang isang divine dragon na nakatago sa isang malayong bundok. Ang maringal na hayop ay dumating sa mundo at ibinagsak ang kanyang imperyo. Nagsimulang mag-isip si Napoleon kung ang kanyang imperyo ay mawawasak pagkatapos magkaroon ng mga panaginip tungkol sa lupain ng dragon. Kakalabas lang ba ng bagong lupain ng dragon? Agad niyang kinonsulte si Guyon. Hindi naman nagulat si Guyon. Ang lahat ng mga terrain ng dragon sa mundong ito ay nagmula sa Hellsby Mountain. Ang bilang ng mga sanga at ang pangunahing sangay ng kabundukan ay aabot lamang sa isang tiyak na bilang, ngunit ang ilan ay nakatago sa mas malalayong lugar. Upang payapain si Napoleon, nagpasya si Guyon na personal na pangasiwaan ang bagay na ito sa pamamagitan ng paglalakbay sa bawat sulok ng imperyo. Sa tuwing makakatagpo siya ng lupain ng dragon, puputulan niya ito upang matiyak na hindi ito makakaapekto sa kapalaran ng Piete Dynasty. Inabot siya ng halos 10 taon upang putulin ang kabuoang 77 lupain ng dragon. Siya ang nagtakda ng pundasyon para sa maunlad na kapalaran ng Great Piete Dynasty sa halos 300 taon. Tinanggal ni Guyon ang mga lupain ng dragon na iyon. Laking gulat ni Tyr at Jim matapos basahin ang record ng monumento. Halos nalaman na nila ang material ng ika-4 na magic book sa Dragon Palace. So, ang swerte ng Piete Dynasty ang nagsilang ng Fiery Lexicon. Sumagot si Jim, I'm not sure. Supposedly inalis ni Guyon ang kabuoang 7 sangay ng Dragon's Terrains noon. May ilang Dragon Terrains na natira. May naiwan sa Northster Tips, at ginamit ito para mapabilang sa Piete Dynasty. Naka-absorb ka rin ng Dragon's Terrain sa Forbidden Place ng Hellsby Mountain dati, tama ba? Tama ka. Ang lupain ng dragon na iyon ay dapat nakabilang sa dinastiyang Pieta, sabi ni Tyr sabay tango. Tapos, bahagyang kumunat ang noo niya. Muli niyang pinagmasdan ang kanyang paligid bago sinabing, simbolo din ng swerte ang terrain ng dragon. Si Guyon ba ang nagtayo nitong dragon pala sa ilalim din ng ilog? Muling itinoon ng dalawa ang kanilang mga tingin sa siyam na malalaking cave ng bakal na umaabot hanggang sa labas. Napansin nilang naputol ang kalahati ng mga kadena ng bakal. Ang natitirang mga kadena ng bakal ay pinalawak patungo sa sentro ng Dragon Palace. Ang lugar na iyon ay tinutubuan ng iba't ibang uri ng mga halaman, at tila may slope na nababalot ng isang bagay. Dapat nasa loob ang Fiery Lexicon. Lumangoy ang dalawa hanggang sa gitna ng palasyo. Matapos nilang hoiin ang mga hadlang na iyon ng may matinding puwersa, laking gulat ng dalawa nang madiskubre na ang bagay kung saan nagkagusot ang 9 na kadena na bakal ay isang sarcophagus.
Ang sarcophagus ay halos isang lalaki ang taas. Mahigpit itong napaliligiran ng siyam na malalaking cade ng bakal. Mayroong daan-daang anting-anting na tumatakip sa ibabaw ng sarcophagus. Hindi sila sigurado sa mga materyales na ginamit sa paggawa ng mga anting-anting na ito. Matapos lumubog sa tubig sa loob ng ilang siglo, hindi sila nagpakita ng anumang senyales ng pagkabulok. Mahigpit pa rin silang nakadikit sa sarcophagus. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung ano ang itinatago sa loob, kaya gumugol sila ng maraming oras sa pagmamasid sa sarcophagus. Pagkatapos ng lahat, hindi nila nais na kumilos ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng pagbubukas ng sarcophagus nang hindi alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Hindi nagtagal, lumapit si Jim sa sarcophagus. Pinagmasdan niya itong mabuti at natuklasan niya na maraming pattern ang nakaukit dito. Mabangis ang tibok ng puso niya matapos mapansin ang mga pattern na iyon. Bulalas niya, boss, lahat ng pattern na nakaukit sa sarcophagus na ito ay mga dragon. So what? Dragon patterns are nothing special. Bakit parang kinakabahan ka? Medyo natarante si Tyr. Nagpatuloy si Jim sa pagpapaliwanag, napakakakaiba ng mga dragon na nakaukit dito. Lahat sila ay walang ulo. Natigilan si Tyr. Sabay-sabay siyang lumangoy doon. Sa katunayan, ang sarcophagus ay maraming nakaukit na may iba't ibang mga pattern na hugis dragon, ngunit wala sa kanila ang may mga ulo. Tanging ang kanilang mga katawan ang naruroon. Ito ay eksakto tulad ng inilarawan ni Jim. Kung nagpakita lamang ito ng walang ulo na dragon, hindi na ito kakaiba, ngunit ang sarcophagus ay nakaukit ng makapal ng walang ulo na mga dragon, na nagbigay sa kanya ng mga kilabot. Higit pa rito, maraming mga anting-anting ang inihampas sa sarcophagus, hindi banggitin na ito ay ginapos din ng siyam na makapal na tanikala. Dahil sa nakakatakot na anyo, nanginginig ang kanilang mga anit. Maglalaman ba ang sarcophagus na ito ng ikaapat na magic book? Tyr had a gut feeling na may hindi maganda sa pakiramdam. Nag-double check siya kay Jim para lang makasigurado, Old Zab, is there a chance you might have mixed things up? Imposible yan. Matigas na sagot ni Jim. Nakagawa na ako ng maraming pagbabasa ng paulit-ulit gamit ang Nostro Compass. Ang Dragon Palace ay kung saan matatagpuan ang Fiery Lexicon. Ang tanging misteryosong bagay sa Dragon Palace ay ang sarcophagus na ito. Lahat ng iba ay malinaw sa isang sulyap. Dapat nandoon ang magic book. Buksan natin. We have to open it regardless kung nandoon ang libro o wala. Maingat na hinawakan ni Tyr ang sarcophagus gamit ang kanyang daliri. Gusto lang niyang matukoy ang mga katangian ng sarcophagus bago niya ito buksan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaranas siya ng malamig at nakakagat na sensasyon sa sandaling nadikit ang kanyang mga daliri sa sarcophagus, kaya hindi niya namamalayan ang kanyang daliri. Boom boom boom. Ang sarcophagus ng Dragon Palace, na tahimik sa loob ng maraming siglo, ay nagsimulang manginig ng mali-mali. Ang buong Dragon Palace ay yumanig kasama nito na parang isang lindol. Pareho silang nabigla. Sila ay ganap na walang kamalayan sa kung ano ang nangyayari. Nakarinig sila ng tuloy-tuloy na kaluskos na nagmula sa sarcophagus. Ang mga tunog na iyon ay ang mga tunog kung saan naputol ang mga tanikala ng bakal. Sa puntong ito, ang siyam na kadena na bakal na nakagapos sa sarcophagus sa loob ng maraming siglo ay naputol. Hindi lamang ang mga kadena na bakal ay naputol, ngunit ang mga anting-anting na iyon ay nagsimula ring mag-apoy sa parehong oras. Kabanata 2002. Ang walang ulo na itim na dragon. Natigilan sina Tyr at Jim. Matapos mag-apoy ang anting-anting sa ibabaw ng sarcophagus, nagsimulang bumukas ang takip ng sarcophagus, na tinatakan ng mahabang panahon. May kung ano sa loob, at unti-unti nitong tinutulak ang takip. Pareho silang naghahabol ng hininga at medyo nababalisa habang sila ay nagpapalitan ng tingin. Sila ay likas na naghanda para sa labanan. Boom! Isang malakas na boom ang narinig sa sandaling iyon. Ang mabigat na takip ng sarcophagus ay biglang itinapon sa langit. Sinundan ito ng napakalaking puwersa na sumugod palabas mula sa loob. Ang mga puwersa ay bumuo ng isang napakalaking itim na sinag ng liwanag na bumagsak sa bubong ng Dragon Palace. Nagpatuloy ito sa pag-agos ng diretso sa langit habang hinahalo ang tubig ng ilog. Ang buong Long River ay nagsimulang makaranas ng kaguluhan. Hindi man lang mapatatag ni Tyr at Jim ang kanilang mga katawan sa ilalim ng ilog.
Pagkatapos ay nasaksihan nila ang isang maladragon na nilalang na lumalabas mula sa kabaong. Dahil sa napakabilis na bilis ng nilalang, hindi maaninag ni Tyr o Jim ang eksaktong hitsura nito. Napasulyap lang sila, ngunit isang nakakatakot na imahe ang sumilay sa kanilang isipan. Boss, nakita mo ba? I did. May lumipad na dragon mula sa sarcophagus. It's a black dragon, pero parang walang ulo. Boom! Ang marahas na pagyanig sa ilalim ng ilog ay lumala. Nagsimulang gumuho ang lahat sa paligid nila. Inakala ng dalawa na maaaring tuluyang gumuho ang istruktura anumang segundo. Hindi na nila ginustong magtagal doon, kaya agad silang lumusong sa ibabaw ng ilog. Sa oras na ito, naramdaman din ng mga miyembro ng Regal Palace ang paggalaw, at sunod-sunod silang tumakbo palabas ng gusali. Nalaglag ang panga nila nang makita ang nangyari sa labas. Ang mga kulog at kidlat ay makikita sa mga itim na ulap na makapal na tumatakip sa kalangitan. Sa gitna ng kumukulong itim na ulap, isang dambuhalang itim na dragon ang patuloy na tumatalo ng ligaw. Dragon. It's a dragon. May dragon talaga sa ilalim ng ilog ng Komodo Island. Diyos ko! Ano iyan? Ang aking pananaw sa mundo ay ganap na nasira. Hindi ko alam na may mga bagay na tulad ng mga divine dragon sa mundong ito. Napaungol ang lahat sa takot, kasama na ang mga hari at general ng Regal Palace. Alam nila ang alamat na ang isang scaly dragon ay pinigilan sa ilalim ng Komodo Island, ngunit hindi nila inaasahan na ang alamat ay nagkatotoo. Nakita ito ni Kin at ng iba pa na kamangha-mangha at mahirap paniwalaan. Ito ang dragon mula sa mito. Tingnan mo ang lalaking ito. Ang haba nito ay dapat kahit ilang daang metro lang. Rumble rumble rumble. Ang malalaking alon ay tumalsik sa ibabaw ng Long River habang patuloy na nagkakaroon ng hugis ang bagyo. Ilang malalaking alon ang humampas sa istruktura ng Regal Palace. Umalis, lahat. Nang makita ito, si Torbert at iba pang mga mandirigma ng transformation ay pumunta sa harapan upang harangan ang papasok na pag-atake sa pinakamataas na bilis. Ginawa nila ang bawat bit ng kanilang panloob na lakas at ginamit ang kanilang kapangyarihan upang harangan ang mga alon. Dagandong dagandong. May dumadagandong na dagandong ng dragon na nagmula sa langit. Ito ay isang napakakakaibang tunog. Nang mapansin nila ito ng mabuti, tila hindi nanggagaling sa vocal cords ang tunog. Ito ay tila nagmula sa kung anong uri ng enerhiya na pinagsama-sama. Yung dragon. May mali eh. Hindi nagtagal, napansin ng maraming tao ang mga anomalya. Hindi nila makita ang ulo ng dragon. Ang tanging nakikita lang nila ay ang katawan ng isang napakalaking dragon na umiikot sa madilim na ulap. Paminsan-minsan, isang sulyap sa katawan ng dragon ang lumitaw mula sa mga ulap. Dahil masyadong mabilis ang paggalaw nito at masyadong malayo ang distansya, hindi ito nakita ng maraming tao. Parang walang ulo ang dragon na iyon. May nakakita na ba sa inyo ng ulo nito? Tanong ni Kin habang humarap sa mga kaibigan. I didn't. Mukhang walang ulo ang nilalang na ito. Ang kanyang mga kaibigan ay nagbahagi ng parehong sorpresa. Nagpatuloy sila sa pagbibigay pansin sa dragon sa langit pagkatapos noon. Hindi lang si Kin at ang kanyang mga kaibigan ang nakatuklas nito. Ang hindi kapani-paniwalang kakaibang eksenang ito ay nakita rin ng iba pang miyembro ng Regal Palace. Ano ito? Paano nawawala ang ulo ng dragon na iyon? Saan nanggaling ang ungol nitong walang ulo? Nakasulat sa mukha ni Juan at ng iba ang gulat at hindi makapaniwala. Isang kakaiba at nakakabagabag na damdamin ang patuloy na bumabalot sa kanilang mga puso. Ha! Isang dragon na walang ulo. Hindi napigilan ni Clifford na mapasigaw. Anong meron sa dragon na yan? Rumble rumble rumble. Ang walang ulo na itim na dragon ay ganap na lumabas mula sa mga itim na ulap. Ang katawan nito ay naglalabas ng hindi mabilang na itim na aura, na ang bawat isa ay naglalaman ng matinding nakakatakot na enerhiya. Kaagad, tila napakalaking bilang ng mga bala ang binaril mula sa himpapawid. Ang Komodo Island ay puno ng mga butas sa isang iglap. Ano ito? Ano ang nangyayari? Bilisan mo. Pumasok ka sa loob. Dahil sa pangyayaring ito, nataranta ang lahat sa Regal Palace. Ang walang ulo na itim na dragon ay napakalakas. Nakaramdam sila ng labis na pagkabalisa sa aura na inilalabas ng kahangahangang hayop.
Ang malalakas na Transformations Warriors na iyon ay nagpatawag ng kanilang panloob na lakas sa isang iglap upang agad na palayasin ang mga Dragon Aura na ito, habang ang mga may mababang cultivation power ay mabilis na tumakbo sa iba't ibang istrukture ng isla upang humanap ng kanlungan. Ang umuungal na itim na dragon ay lumipad pababa mula sa langit na parang isang napakalaking bala. Bawat kaliskis ng itim na dragon na tumatakip sa katawan nito ay kumikinang na parang tinutunaw ng bakal. Naglabas ito ng galit na puwersa sa buong katawan nito. Ang kahangahangang nilalang ay nahulog mula sa langit at sumabog sa isang malaking malalim na butas sa lupa. Pagkatapos, nagpunta ito sa isang pahina at agad na nasira ang isang malaking bilang ng mga gusali sa isla. Ang galit na pag-atake ng walang ulo na itim na dragon ay hindi lamang nagdulot ng pinsala sa mga gusali sa Komodo Island, ngunit malubhang nasugatan din ang marami sa mga mahihinang miyembro ng Regal Palace. Marami sa kanila ang agad na pinatay. Kailangan nating itigil ito. Nang makita ang ganoong kalunos-lunos na sitwasyon, si Clifford at ang kanyang mga kasamahan ay biglang nataranta. Mahigit 100 mandirigma ng transformation ang mabilis na tumakbo sa direksyon ng itim na dragon. Mabilis na naramdaman ni Tyr, na nasa Dragon Palace pa rin sa ilalim ng ilog, ang kakilakilabot na sitwasyon na nangyayari sa isla. Si Kakas, na nanunuluyan sa isa sa mga gusali, ay mabilis ding tumakbo palabas nang ibigay niya ang utos sa kanyang isipan. Boom boom boom! Si Torbert, Clifford, at iba pang mga mandirigma ay agad na inihagis sa hangin ng walang ulo na itim na dragon habang ikinakaway nito ang kanyang buntot. Sa kabilang banda, nagmamadaling tumatakbo si Kakas patungo sa itim na dragon. Bam bam bam! Sinimulan ng Pupay na suntukin ang itim na dragon ng paulit-ulit. Sa kasamaang palad, ang kanyang mala-demigod na lakas ay hindi nakapasok sa mga depensa ng itim na dragon. Sa kabaligtaran, inabot ng itim na dragon ang isa sa mga kuko nito at kinuha si Kakas. Ang bakal na katawan ni Kakas ay pilit na pinisil habang ang itim na dragon ay lalong nagdiin gamit ang mga kuko nito. Hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang malalalim na bukol sa kanyang katawan. Kabanata 2003. Master Magus. Ang lakas ng itim na dragon na ito ay sobrang nakakatakot. Hindi napigilan ni Kakas ang mga kuko nito. Ang eksena ay namangha kay Torbert at sa mga nakapaligid sa kanya. Binalot din ng nakakakilabot na takot ang kanilang mga puso. Malaki ang posibilidad na sirain ng walang ulo na itim na dragon ang base camp ng Regal Palace ngayon. Sa kritikal na sandali, 2 usbong ng tubig ang lumitaw mula sa ilalim ng ilog nang ang lahat ay nasa dulo ng kanilang talino at ang mga kuko ng itim na dragon ay malapit ng durugin ang katawan ni Kakas. Si Tyr at Jim ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking water spout. Inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake ng diretso sa kawalan. Nakakabasag na burol. Hawak-hawak ni Tyr ang Celestial Blade sa kanyang kamay. Mabangis niyang tinadtad ang napakalaking katawan ng itim na dragon gamit ang kanyang talam. Sa kabila ng pagkabigo na tumago sa mga depensa ng kaliskis ng dragon, nasaktan pa rin ng pag-ataking iyon ang itim na dragon. Nanginginig ang katawan ng dambuhalang dragon, kaya kumalas ito sa pagkakahawak kay Kakas. Sinamantala ng huli ang pagkakataong umalis sa paligid ng kuko. Pagkatapos ay bumalik siya para suntukin ang katawan ng itim na dragon. Kasabay nito, inayos din ni Jim ang isang malaking pormasayon sa itaas ng walang laman upang mahuli ang itim na dragon dito. Upang talunin ang walang ulo na itim na dragon, ang 3 demigod ay nagsama-sama, ngunit halos hindi sila nagtagumpay sa pagsugpo dito. Ang pormasayon ni Jim ay nagpakulong sa walang ulo na itim na dragon. Patuloy na naglunsad sina Tyr at Kakas ng mas nakakatakot na pag-atake sa halimaw. Kaagad, isang malaking epekto ang nangyari sa lugar, at ang mga siksik na bitek ay patuloy na lumilitaw sa kawalan. Magulong paghusga. Binding Soul. Nagsimula na namang sumayaw si Tyr gamit ang talam. Ang nakakatakot na aura ng espada ay tumagos at ibinato ang nangingibabaw na enerhiya ng sigla sa target nito. Ang mga demigod na iyon ay handang hatiin ang itim na dragon sa 2. Tyr, maawa ka. Isang boses mula sa Long River ang biglang umalangaw-ngaw nang tatapusin na ni Tyr ang dragon. Isang nakakabinging dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong Komodo Island. Walang kamalay-malay na inalis ni Tyr ang talam sa kanyang kamay at tumingin sa likod. Sa tapat ng Long River, isang malaking pandagat ang makikita.
Isang malaking alon ang sinasakyan ng isang matandang lalaki na may pilak na balbas, isang dilaw na damit, at isang whisk sa kanyang kamay. Ang matandang ito ay may hitsura ng isang maalamat na pantas, at ang kanyang tindig ay kasing ganda ng immortal na bumaba mula sa langit. Ang Ashwood Sword ay bumaril sa kanyang likod noong siya ay nasa 400 hanggang 500 metro ang layo mula sa Komodo Island. Kaagad pagkatapos, natapakan niya ang espada at sumakay dito, habang bumaril ito patungo sa tagiliran ni Tyr sa napakabilis na bilis. Mr. Zabenski, paki-withdraw ang formation. Malakas na hiling ng matanda. Walang malay na napatitig si Jim sa pinanggalingan ng boses. Agad niyang nakilala ang lalaking ito at tinawag niya ito, Master Magus. Medyo natigilan si Jim sa itsura ni Magus. Bilang bagong Lord of the Red Tower of Dragon Squad, naunawaan niya kung sinong makapangyarihang demigod ang nagbabantay sa organisasyon sa mga araw na ito. Kasama sina Maxim, Spartacus, at Legolas, na nagbabantay sa hangganan, si Magus ay isa pang almighty demigod sa squad. Dalubhasa siya sa pagsasagawa ng shamanismo. Ayon sa alamat, siya ang nag-iisang tagapagmana ng maalamat na Erethusa Pix. Ang matandang ito ay ang tunay na Erethusa Mage. Si Magus ay walang alinlangan na mas makapangyarihan kaysa sa kahalili ng Mount Aberrant, si Habir. Ang mga shamanic sects ng Celestial Empire ay matagal nang bumaba dahil sa pagbabago ng panahon at bilis ng pag-unlad ng teknolohiya. Si Magus ay naninirahan sa pag-iisa sa loob ng maraming taon at hindi gaanong binibigyang pansin ang mga makamundong gawain dahil bihirang kailanganin ng pangkat ang kanyang tulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas pinili niyang magpakita ngayon. Nang marinig ang kahilingan ni Magus, agad na binawi ni Jim ang napakalaking pormasayon kung saan nakakulong ang itim na dragon. Nalaman ng walang ulo na itim na dragon na may mali at handa siyang tumakas sa sandaling maalis ang pormasayon. Tumangala si Magus sa langit at itinuro ang kanyang mga daliri sa langit. Isang anting-anting ang pumailan lang sa kawalan, nag-zoom up, at sa wakas ay tinakpan ang kalangitan. Malapit na. Dumagundong si Magus. Nilamon ng napakalaking anting-anting ang katawan ng walang ulo na itim na dragon. Ang itim na dragon ay tila nawala ng kakayahang lumipad sa sandaling ito ay nababalot ng anting-anting. Bumagsak mula sa langit ang napakalaking katawan nito at bumagsak sa kumukulong ilog. Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Muling inapakan ni Magus ang kanyang espada at lumipad patungo sa direksyon ni Tyr at ng kanyang mga kaibigan. Tapos, sabi niya, Mr. Summers at Mr. Zabenski, nauubos na ang oras. Pumasok na tayo at pag-usapan natin ito. Paano ang walang ulong dragon na iyon? Medyo nag-aalala si Tyr na ang itim na dragon, na nahulog sa ilog, ay lilipad muli. Kaya naman, mabilis siyang nagtanong tungkol sa posibilidad na ito ay lumabas sa ilog. Sumagot si Magus, huwag kang mag-alala, Mr. Summers. Nakulong ko ang dragon na iyon gamit ang aking magic spell. Hindi ito makakataka sa maikling panahon. Nakikita ko. Nang makita kong gaano tiwala si Magus, medyo gumaan ang pakiramdam ni Tyr. Malakas na nagtaka si Jim, Master Magus, bakit bigla kang pumunta rito? Pumunta ako para sa itim na dragon, paliwanag ni Magus. To be frank with you, ako at si Maxim ang nag-set up ng dragon trapping formation sa isla noon. Pinalakas lang namin ang dragon trapping formation base sa orihinal na arrangement. Gayunpaman, hindi namin ginawa ang formation na iyon. Medyo natigilan si Jim. Sino ang unang tao na unang naglatag ng dragon trapping formation? Tanong niya. Si Gwayon naman. Sagot ni Magus habang papasok sila sa headquarters ng Regal Palace. Inutusan ni Tyr na maghanda ng tsaa para kay Magus pagkapasok nila. Sa puntong ito, batid niya at ni Jim na dumating si Magus upang tulungan sila sa paglutas ng misteryong nakapalibot sa Dragon Palace. Master Magus, kakapasok lang namin sa Dragon Palace sa ilalim ng ilog, at marami kaming nakitang clue tungkol kay Gwayon, tanong ni Jim. Kami ang nag-unlock ng selyo ng Dragon Palace at naglabas ng walang ulo na itim na dragon. Tumango si Magus. Mr. Zabenski, nagbasa ka na at nalaman mo na ang Fiery Lexicon ay matatagpuan sa Dragon Palace, tama ba? Tama ka. Umiling si Jim at sinabing, kakaiba talaga na hinanap namin ni Boss kung saan-saan sa Dragon Palace. Maliban sa walang ulo na itim na dragon na ito, hindi namin nakita ang Fiery Lexicon.
Mahina nang umiti si Magus at nagpaliwanag, yung walang ulo na itim na dragon ang Lex icon. Ano? Parehong nagulat sina Jim at Tyr nang sabihin ang mga salitang ito. Nabigo silang maunawaan kung ano ang kinukuha ni Magus. Ang tatlo sa mga librong dati nang nakakasalamuhan ni Tyr ay mga totoong libro. Bakit biglang naging dragon ang ika-4 na libro? Natuklasan ba ninyong dalawa ang stone monument sa Dragon Palace? Tanong ni Magus. Ang monumento ay nagtatala ng mga gawa ni Gwayon, na noong panahong iyon ay tumulong kay Napoleon sa pagleveling ng mga lupain ng dragon. Oo. Sinuri ni Magus, kung gayon, naiintindihan mo ba kung bakit walang ulo ang itim na dragon na ito? Biglang naging malinaw ang sitwasyon kina Tyr at Jim. Si Tyr ang unang nagsalita, iminumungkahi mo ba na itong walang ulo na itim na dragon ay ang convergence ng 77 Dragon's terrains na pinutol ni Gwayon noon? Kabanata 2004. Muling hugis ng ulo ng dragon. Tama ka. Tumango si Magus at nagpaliwanag, ang swerte ng mundo ay nagtipon upang mabuo ang mga lupain ng dragon. Nang maglaon, ang mga terrain na iyon ay pinagtagpo upang bumuo ng isang libro. Ito ang pinagmulan ng Fiery Lexicon. Hindi kumpleto ang dragon dahil pinutol ni Gwayon ang ulo nito. Sa nakaraan, ang aklat ay muling lilito sa mundo sa pamamagitan ng muling paghubog ng ulo ng walang ulo na itim na dragon. Paano natin gagawin iyon? Tanong agad ni Tyr. Isang malabong ngiti ang naglaro sa labi ni Magus. Tinitigan niya ng diretso si Tyr at sinabing, Tyr, hawak mo ang susi para ma-reshape ang ulo ng dragon. Nasa akin ang susi. Hindi nakuha ni Tyr ang ibig sabihin ni Magus, ngunit mabilis niyang naintindihan ang ipinahiwatig ng huli. Nagningning din ang mga mata ni Jim. Malakas siyang nagtaka, Master Magus, tinutukoy mo ba ang lupain ng dragon na naninirahan sa katawan ni Boss? Oo. Sa wakas naintindihan na ni Tyr ang lahat. Nakuha ko ang terrain ng dragon mula sa Hellsby Mountain noon, at nakatulong ito sa akin na makapasok sa Demigod Realm, paliwanag niya. Master Magus, balak mo bang gamitin ang terrain ng dragon sa aking katawan upang tulungan ang itim na dragon na muling hubugin ang ulo nito? Tama, sagot ni Magus. Maaari mong makuha ang Dragon Taming Skill at ang Fiery Lexicon pagkatapos na maibalik ang kaluluwa ng Divine Dragon at muling hugis ang ulo ng dragon. Ang kaluluwa ng Divine Dragon. Ipinaliwanag ni Magus, ang itim na dragon ay nabuo sa pamamagitan ng convergence ng mga terrain ng dragon mula sa buong mundo. Gayunpaman, ito ay isang espiritu lamang na walang katawan. Ang kapangyarihan ng napakagandang halimaw ay aabot sa antas ng Diyos kung matutulungan natin ito sa muling paghubog ng katawan nito. Masyado pang maaga para sabihin ang lahat ng ito. Tyr, ang layunin ng aking pagbisita ay upang kunin ang kalupaan ng dragon mula sa iyong katawan at muling hubugin ang ulo ng dragon. Kailangan mong makipagtulungan sa akin. Walang problema. Hindi nagdalawang isip si Tyr na pumayag. Para pigilan ang pagwawakas ng mundo, ang kailangan lang nilang gawin noon ay maghanap ng 5 magic book at tulungan si Tyr sa pagpasok sa God Realm para labanan ang Apophis ng GPE. Walang magawa si Tyr kundi tanggapin ito sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kakaharapin at ang presyong kailangan niyang bayaran sa daan. Hinikayat ni Magus, tapusin na natin ito. Dapat nating baguhin ang hugis ng ulo ng dragon bago makalaya ang walang ulo na itim na dragon. Kailangan nating itayo ang altar sa lalong madaling panahon upang maisigawa ang magic ritual. Tanong ni Jim, Master Magus, gaano katagal bago mabago ang hugis ng ulo ng dragon? Hindi ko masabi ng sigurado. I've never done this kind of thing before, so I'm not sure how long it will take, sabi ni Magus sabay iling ng paulit-ulit. Obviously, we should complete it as soon as possible, kaya naman binalaan ko kayong dalawa na nauubos na ang oras na iyon. Let's go then. Hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng oras. Pagkatapos nilang ma-finalize ang lahat, pumunta sila sa pinakaloob na isla na bahagi ng Komodo Island. May isang natural na parisukat doon. Ito ang pinakamagandang lugar para mag-spells at maglatag ng pormasayon. Sa tulong ni Jim, gumugol si Magus ng halos 12 oras sa pag-set up ng napakalaking altar. Kasabay nito, naglatag din si Jim ng isang energy barrier formation sa paligid nito. Matapos may handa ang lahat ng uri ng paghahanda, umupo si Tyr sa gitna ng altar. Tyr,
Kukunin ko ang swerte ng lupain ng dragon mula sa iyo gamit ang isang kakaibang pamamaraan. Ano man ang nararamdaman mo sa proseso, hindi mo dapat labanan ito. Bago mag-spell si Magus, binigyan niya ng babala si Tyr. Naka-cross-leg si Tyr sa gitna ng altar at sinabing may tame time na ekspresyon, walang problema. Okay. Sisimulan ko na ang proseso. With that, naghagis ng anting-anting si Magus kay Tyr. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang anting-anting sa katawan ni Tyr, isang apoy ang agad na nagliyab sa lugar. Arg! Subconsciously, gusto ni Tyr na gamitin ang kanyang vitality energy para labanan ang pagguho ng apoy. Nagmamadaling sinigawan siya ni Magus, "Tyr, remember what I said. This fire won't hurt you." Huminga ng malalim si Tyr. Pinilit niyang tiisin ang nasusunog na sensasyon at iniligpit ang kanyang sigla. Ang apoy na sinindihan ng anting-anting ay patuloy na bumubulusok sa katawan ni Tyr na para bang susunugin ng apoy ang lahat ng laman loob nito. Makapal na butil ng pawis ang lumitaw sa buong katawan ni Tyr. Ang pakiramdam ng pagiging inihaw sa apoy ay nagdulot sa kanya ng labis na hindi komportable, ngunit kinailangan niyang igigit-git ang kanyang mga ngipin at hayaan si Magus na magpatuloy sa paggawa ng mga mahika sa kanya. Hindi nagtagal, nagliyab ang apoy sa buong katawan ni Tyr. Ito ay eksakto tulad ng inilagay ni Magus. Hindi kayang saktan ng mga apoy na iyon ang isang demigod na katulad niya, ngunit ang nag-aalab na sensasyon ay napakalapit at totoo. Hindi alam ni Tyr kung gaano siya katagal na nasunog. Unti-unting naging kulay ng matingkad na ginto ang apoy na bumalot sa kanyang katawan. Isang malabong boses, katulad ng dagandong ng dragon, ang nagmula sa katawan ni Tyr. "Oh, langit at lupa, ipahirim mo sa akin ang iyong kapangyarihan." Isang nakakabinging dagandong ang narinig mula kay Magus, at ang Ashwood sword na dala niya ay lumipad sa isang iglap. Sa sandaling pumutok ang espada, kumalat si Magus ng malawak. Ang espadang iyon ay agad na ginagaya ng 9 na beses at naging 9 na anino ng espada. Swoosh swoosh swoosh. Pinagdikit niya ang 2 daliri niya at itinuro si Tyr. Lahat ng anino ng espada ay biglang binaril sa katawan ni Tyr. Dagandong dagandong. Pakiramdam ni Tyr ay parang may 10,000 espada ang tumusok sa kanyang puso. Ang sakit ay napakasakit na nagparamdam sa kanya na siya ay namatay ng maraming beses. Si Tyr ay patuloy na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagdurusa sa katahimikan. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Biglang naramdaman ni Tyr na may hinihila palayo sa katawan niya. Pakiramdam niya ay wala na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, pakiramdam niya ay gumagaan ang kanyang katawan. Dagandong. Isang anino ng gintong dragon ang lumipad palabas sa katawan ni Tyr. Sa isang kisap mata, ang anino na iyon ay malapit ng sumugod sa langit. Mr. Zaban Sky. Isang malakas na dagandong ang nagmula kay Magus. Si Jim, na kanina pa nagbabantay sa paligid, ay agad na pinaandar ang pormasayo na inayos sa simula. Ang anino ng gintong dragon ay tumatakbong galit na galit sa lahat ng direksyon, ngunit ito ay mahigpit na nakatali sa pamamagitan ng paghubog ni Jim, na naging dahilan upang hindi ito makatakas. Natangay si Tyr sa sobrang pagod. Parang natuyo ang lahat ng lakas niya. Bagamat nakaramdam siya ng pisikal at mental na pagod, ang kanyang pag-iisip ay medyo hindi mapakali. Sa oras na ito, ang kanyang mga iniisip ay nakakabit sa anino ng gintong dragon. Dahil tumatakbo ang Dragon Shadow, pakiramdam ni Tyr ay parang siya ang Dragon Shadow. Tama ang impresyong iyon na mayroon siya. Dati, ganap na naasimilasyon ni Tyr ang terrain ng dragon ng Hellsby Mountain, at matagal na itong naging isa sa kanya. Kahit napilit na hinailan ni Magus ang terrain ng dragon sa katawan ni Tyr, sumanib na ito sa kanyang kaluluwa. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng pag-alis ay kapareho ng paghila sa kaluluwa ni Tyr palabas sa kanyang katawan. Ang anino ng gintong dragon ay walang paraan upang makatakas salamat sa pagbuo ni Jim. Inihagis ni Magus ang 18 anting-anting patungo sa kawalan. Sa isang iglap, ang mga anting-anting na iyon ay nagpasiklab ng mabangis na apoy sa kalangitan. Ang buong taas ay nahulog sa dagat ng apoy. Kabanata 2005. Kinikilala ng walang hanggang dagan ang guro nito. Ang tindi ng mga apoy na iyon ay tumataas. Unti-unti, nagsimula silang magtagpo at magtipon patungo sa anino ng gintong dragon. Hindi nagtagal, nilamon ng mga apoy na iyon ang anino ng dragon at sinimulan itong sunugin ng mabangis.
Si Tyr, na nakahinga lang ng maluwag, ay muling nakaramdam ng sama ng loob nang sinusunog ng apoy ang anino ng dragon. Ramdam na ramdam niya ang apoy na sinusunog siya sa kanyang katawan kahit na ang mga anting-anting ni Magus ay gumagana lamang sa anino ng gintong dragon sa kawalan. Tyr, I will refine the dragon head with the igni flames now. You must stay strong, Magus urged once more. Then, he used his hands to create another magic seal and fired it into the void. Sa kawalan, ang apoy ay nagliliyab na mas mabangis na pakiramdam ni Tyr na napuno ng apoy ang kanyang katawan habang nakakross ang kanyang mga paa sa gitna ng altar. Hindi malinaw kung gaano katagal ang proseso ng pagpino, ngunit ang araw ay naging gabi, at ang gabi ay naging araw. Habang patuloy na nagninangas ang apoy sa isla, ang temperatura ay mabilis na tumataas sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, out of nowhere, ang langit ay natatakpan ng itim na ulap. Tapos na, sigaw ni Magus na halatang tuwang-tuwa. Kaagad pagkatapos nito, isang kidlat na kasing kapal ng palso ng isang matanda ang bumaba mula sa langit sa kawalan, tumpak na tumama sa gintong apoy. Boom! Isang nakakabinging putok na maihahambing sa tunog sa pagsilang ng hari ng unggoy, ang narinig. Ang ulo ng itim na dragon na nakabalot sa apoy ay agad na bumukas at diretsyong bumaril sa kalangitan. Tila direktang tinamaan ng kulog si Tyr na kanina pa tinitiis ang lahat habang nakapikit. Sa sumunod na segundo, lumipad ang ulo ng itim na dragon sa madilim na ulap sa kawalan. Isang buhos ng ulan ang bumagsak mula sa kalangitan at patuloy na umuulan sa punong tanggapan ng Regal Palace. Tapos na ba? Tumangala si Jim sa langit. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya ang ulo ng dragon, na halos hindi nakikita sa gitna ng mga ulap. Dagandong. Dagandong. Isang nakakatakot na dagandong ng dragon ang maririnig mula sa ilalim ng Long River at sa ibabaw ng itim na ulap. Nang maglaon, ang ulo ng dragon sa madilim na ulap ay bumasag sa magic formation na inayos ni Jim kanina, at lumipad ito patungo sa Long River. Mabilis na bumangon si Tyr mula sa altar nang bumaril ang ulo ng dragon. Nagmamadali siyang lumabas ng altar at hinubad ang ulo ng dragon sa sumunod na segundo. Pumunta tayo doon at tingnan, mungkahi ni Magus. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang solemn habang itinago niya ang Ashwood Sword. Nang iyon ni Jim ang mekanismo ng wheelchair, nagsimula itong humabol kay Tyr na parang isang sports car na mabilis sa kidlat. Sa oras na iyon, dumating si Tyr sa gilid ng ilog. Ang nag-aapoy na sensasyon sa kanyang katawan ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng pagbuhos ng malakas na ulan. Mabilis itong napalitan ng sobrang lamig na sensasyon. Nakatayo lang siya sa dalampasigan ng walang anuman. Patuloy siyang nakatayo doon na parang isang lumang pine tree sa kabila ng malalaking alon na humahampa sa kanya sa harapan. Ang ulo ng itim na dragon ay patuloy na umiikot sa langit na parang may hinahanap. Boom! Noon lang, isang napakalaking pagsabog ang naganap sa gitna ng ilog na parang may missile na nagpaputok sa ilog. Kaagad pagkatapos, ang walang ulo na itim na dragon, na orihinal na nakabalot sa anting-anting ni Magus, ay sumugod sa tubig. Kaagad, pinunit nito ang anting-anting bago lumipad sa kawalan. Ang ulo ng itim na dragon at ang katawan ng itim na dragon na walang ulo ay tila dalawang poste ng magnet na nagsalubong sa ilalim ng madilim na ulap, at nagsimula silang mag-akit sa isa't isa. Dagandong dagandong dagandong. Unti-unting nagsanib sa isang tunog ang dagandong ng dragon, na noong una ay nagmumula sa iba't ibang uri ng hayop. Ang ulo ng dragon at ang walang ulo na itim na dragon ay nagsimulang tumalon ng ligaw sa itim na ulap sa parehong oras. Makalipas ang mga 7 o 8 minuto, nagulat ang lahat nang makitang ang isang malaking ulo ng dragon ay nakakabit sa walang ulo na katawan ng dragon nang ang napakalaking katawan ng dragon ay tumalon muli mula sa itim na ulap. Ang ulo ng dragon ay walang putol na nahalo sa katawan ng walang ulo na dragon. Sa puntong ito, nakita ni Tyr at ng iba pa ang kompletong Eternal Dagon, gaya ng inilarawan sa mito. Upang maging tumpak, ang nilalang na ito ay mailalarawan lamang bilang isang espiritu ng dragon dahil ito ay nag-evolve mula sa dragon terrain. Hindi ito kapareho ng isang Eternal Dagon. Ang espiritu ng dragon ay nangangailangan pa rin ng katawan ng banal na dragon na magpakita bilang isang buhay na dragon. Malamang na hindi nila mahanap ang espiritu ng dragon na ito na may aktwal na katawan ng dragon dahil sa kanilang kasalukuyang kalagayan.
Ano man ang mangyari, ito ang pinakamagandang resulta. 5 magic book ang lumitaw, at ang Dragon Spirit ay matagumpay na napino. Nakatayo pa rin si Tyr sa pampang sa mga oras na ito. Mataman siyang nakatitig sa itim na dragon na umuungal sa kawalan. Hindi alam kung ano ang nasa isip niya sa puntong ito. Tyr, gamitin mo ang iyong isip para tawagan ang itim na dragon na lumapit. Ang ulo ng dragon ay nakaugnay sa kamalayan ng iyong kaluluwa, sigaw ni Magus. May control ka sa itim na dragon kapag ito ay nakakabit sa ulo ng dragon. Kung ito ay may kamalayan, makikilala ka nito bilang Panginoon nito. Biglang napalitan ng mapaglarong ekspresyon ang walang emosyong mukha ni Tyr. He let out a faint smile and said, "I didn't expect this book to be so special." With that, Tyr shut his eyes. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, lahat ng nasa harapan niya ay naging walang hangganang espasyo. Ang itim na dragon ay makikitang lumilipad ng walang haba sa malawak na kalawakan. Ang mga iniisip ni Tyr ay nagsimulang higit na nakasentro sa itim na dragon. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman niyang nakarating na sa itim na dragon ang kanyang iniisip. Ang kahangahangang nilalang ay ilang daang metro ang haba, napakalaki, at nababalutan ng kaliskis ng dragon na nagpapalabas ng malamig na liwanag. Nang umungal ang malaking ulo ng dragon na iyon, ang nakakatakot na dagindong ay halos tumago sa kanyang eardrums. Nilabanan ni Tyr ang sensasyon, at nanginginig ang buong katawan. Isang hindi kapani-paniwalang puwersa ang bumungad sa kanyang katawan at agad na gumapo sa katawan ng itim na dragon. Ang itim na dragon ay nagpupumilit na makawala mula sa puwersa, ngunit patuloy na ginagamit ni Tyr ang kanyang lakas para supilan ang itim na dragon. Samantala, isa pang eksena ang naganap sa harap ni Magus at Jim, na nakatayo sa tabi ng ilog. Nakatayo si Tyr nang hindi gumagalaw sa tabi ng ilog na para bang naging sculpture na bato ang kanyang katawan, at wala siyang ekspresyon. Ang itim na dragon, na patuloy na tumalon sa kawalan, ay nagsimulang lumapit kay Tyr. Unti-unting bumaba ang halimaw patungo kay Tyr. Pagkatapos, galit na galit itong humampas kay Tyr habang naglalabas ng itim na aura. "Boss!" Nang makita ito ni Jim, nabalisa siya at gusto niyang hilahin si Tyr palayo upang protektahan siya mula sa paghampas ng napakalaking halimaw na iyon. Nang gagawin na niya iyon, mabilis siyang pinigilan ni Magus at pinayuhan, "Huwag mo silang istorbohin." Ngayon ang pinaka-kritikal na sandali. Kabanata 2006. Ang Dragon Taming Skill. Ha! Nagulat si Jim. Bagamat mayroon siyang mga pag-aalala at pag-aalinlangan, sinunod pa rin niya ang mga utos ni Magus at pinipigilang kumilos ng madalian. Parehong naramdaman ni Jim at Magus ang isang malakas na puwersang mapang-api na patuloy na nagwawali sa kanilang direksyon habang ang napakalaking itim na dragon na iyon ay papalapit sa kanila. Napabuntong hininga ang dalawa at napapikit ng mariin. Nakatayo pa rin doon si Tyr, hindi kumikibo. Mga 50 metro ang layo niya sa itim na dragon nang magsimulang tumakbo ang mga gintong rune sa kanyang katawan. Sa likuran niya, isang dagat ang makikita, at ang isang bilog, maliwanag na buwan ay patuloy na sumisikat sa ibabaw ng karagatan. The Lunar Vision. Sa sandaling iyon, ang kakaibang kakayahan ni Tyr ay nagsimulang kumilos. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang katawan ay sumabog na may maningning na gininto ang liwanag, na nagmistulang isang gintong araw. Ang napakalaking itim na dragon na iyon ay lumusot sa Tyr mula sa 50 metro ang layo. Hindi nagtagal, ang distansya ay naging 30 metro, pagkatapos ay 20. Boom! Isang malaking epekto ang biglang naganap sa paligid. Ang ibabaw ng ilog ay sinaboy ng malalakas na puwersa, at patuloy na lumitaw ang mga bitek sa kawalan. Ang nakakasilaw na gintong liwanag ay patuloy na kumikinang. Nakita ang itim na dragon na humahampas sa katawan ni Tyr, ngunit hindi malinaw kung ito ba talaga ang tumama sa kanya. Tila tuluyang nakapasok ang dragon sa katawan ni Tyr kasabay ng paghampas nito dito. Lumitaw ang dragon na parang pumasok sa ibang espasyo. Ang napakalaking dragon na katawan nito ay unti-unting lumiit. Naabsorb ito sa katawan ni Tyr ng ganito. Nang sa wakas ay umayos na ang mga bagay, muling tumingin sina Jim at Magus kay Tyr. Pumutok ang pangitaas ni Tyr, inilantad ang kanyang perpektong pinate na itaas na katawan. Isang itim na eternal dragon tattoo ang nakikita sa kanyang itaas na katawan. Nakapulupot ang katawan ng napakagandang halimaw sa baywang ni Tyr, na umaabot hanggang sa kanyang balikat.
Sa wakas ay tumawid ito sa balikat ni Tyr, kasama ang malaking ulo ng dragon na iyon sa kanyang dibdib. Isang Black Dragon tattoo. Laking gulat ni Jim nang makita ang eksenang ito. Napatingin siya kay Magus na nakatayo sa tabi niya. Nagtataka niyang tanong, Master Magus, ano ang nangyayari? Magkahalong emosyon ang bumalot sa puso niya ng mga sandaling iyon. Mariing tinitigan ni Magus ang Black Dragon tattoo na nakapulupot sa katawan ni Tyr. Ang itim na dragon ay umiral lamang bilang isang dragon spirit, kaya wala itong pisikal na anyo. Ngayon, ang dragon spirit na ito ay ganap na natatakan sa katawan ni Tyr. Ito ay ipinakita sa anyo ng isang dragon tattoo sa harap ng ating mga mata. Kung ang dragon spirit na ito ay magtagumpay sa pagkuha ng katawan ng Divine Dragon, maaari itong pumailang lang sa langit at maging pinakamalakas na sandata ni Tyr. Natahimik si Jim. Ang paglalarawan ni Magus sa sitwasyon kung saan ang dragon ay pumailan lang sa kalangitan ay tumutukoy sa sandali kung kailan ang espiritu ng dragon ay nag-anyong isang banal na dragon. Ang kapangyarihan ng Divine Dragon ay katumbas ng kapangyarihan ng isang Diyos. Magmamayari si Tyr ng isang alagang hayop sa antas ng Diyos kung ang sitwasyong ito ay mangyari balang araw. Anong uri ng makapangyarihang mandirigma siya? Nasaan ang fiery lexicon? Malakas na pagtataka ni Jim. Ngumiti ng mahina si Magus. Nasa loob na ng katawan niya. Matapos aisil ni Tyr ang itim na dragon sa sarili niyang katawan, tila nahulog siya sa ibang kaharian. Ang magulong pag-agos ng ilog ay unti-unting huminahon. Hindi nagdalawang isip si Tyr na kumilos. Lumitaw sa ilalim niya ang puyaw ng enerhiya ng sigla at bumaril patungo sa gitna ng ilog. Pagkatapos ay umupo siya ng cross-legged sa ibabaw ng ilog na ang kanyang katawan ay napapalibutan ng mga gintong rune. Swoosh swoosh swoosh. Hindi mabilang na mga buhos ng tubig ang tumayo mula sa ibabaw ng ilog na pumalibot kay Tyr. Sa kalaunan ay naging malaking water shield ito at nilamon ang katawan ni Tyr dito. Kasabay nito, ang dagandong ng dragon ay nagmula sa kalasag ng tubig. Parehong nakatayo sina Jim at Magus sa baybayin, ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Tyr sa gitna ng ilog. Tahimik silang naghintay sa pampang dahil ayaw nilang may storbo siya. Ang mga iniisip ni Tyr ay nadala sa isa pang layer ng consciousness space. Siya ay naaanod na parang nag-iisang driftwood habang siya ay napapaligiran ng walang hangganang dagat. Sa tiyak na sandaling ito, maririnig ang dagandong ng dragon na nagmumula sa lahat ng dako. Kasunod nito, isang malaking itim na dragon ang nakitang lumundag mula sa tubig habang sumasayaw at umaatungal sa itaas ng ulo ni Tyr. Isang kamay ang ginawa ni Tyr. Isang itim na libro ang nakitang lumulutang sa kanyang palad. Lahat ng uri ng mga liham ay lumabas mula sa aklat na iyon. Tumalon sila sa gitna ng mga kilay ni Tyr. Ang dragon taming skill. Pumikit si Tyr at naramdaman ang mythical feeling na hatid sa kanya ng libro. Pagkaraan ng ilang sandali, muling iminulat ni Tyr ang kanyang mga mata, at isang flash ng liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Inilahad ni Tyr ang kanyang mga kamay at may inagaw sa ere. Ang katawan ng itim na dragon ay agad na hinawakan ng isang napakalaking palad na biglang bumaba mula sa langit. Ang maringal na hayop ay nagpumiglas at umungal laban sa pagkakahawak. Umakyat si Tyr sa ere bago dumapo sa ulo ng itim na dragon. Hinawakan niya ang ulo ng itim na dragon sa tulong ng napakalaking silhouette ng isang kamay na iyon. Ang itim na dragon ay buong tapang na lumaban, ngunit hindi siya bumitaw. Hindi niya alam kung gaano katagal bago tumahimik ang agitated Black Dragon. Dahan daw ang binitawan ni Tyr ang kanyang hawak sa sungay ng itim na dragon at hinaplos ang ulo nito gamit ang kanyang kamay. Tila nasupil ni Tyr ang mapanghimagsik na hayop na iyon sa tiyak na sandaling ito. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tinapakan niya ang itim na dragon at sumakay dito, malayang lumilipad sa pagitan ng langit at lupa. Nang ilabas ni Tyr ang kanyang mga iniisip mula sa layer ng consciousness space na iyon, nahulog din sa ilog ang water shield na tumatakip sa kanyang katawan. Nanambalik ang katahimikan sa gitna ng ilog. Natapakan ni Tyr ang puyaw ng enerhiya ng sigla at lumipad pabalik sa dalampasigan. Boss, paano nangyari? Tanong agad ni Jim. It worked. Bahagyang tumango si Tyr bago humarap kay Magus. Sabi niya, salamat sa tulong mo, Master Magus. Tumango rin si Magus at sumagot, Tyr, isang sakuna ang darating sa mundong ito. Dapat kaming umasa sa iyo na bahala sa lahat pagkatapos nito.
Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa ngalan ng lahat ng mga anyo ng buhay sa planetang ito. Haha! Sobra na ito, Master Magus. Binati ni Tyr si Magus, at bumalik ang grupo sa Komodo Island. Bilang isang paraan upang pasalamatan si Magus sa kanyang tulong, inutusan ni Tyr at Jim ang mga miyembro ng Regal Palace na mag-organisa ng isang piging sa Komodo Island, na tumagal hanggang hating gabi. Pagkatapos ay nagayo si Tyr para magpahinga si Magus sa guest room habang nagpunta siya sa isang training field para maasa ang dragon taming skill na natamo niya kamakailan. Si Jim ay patuloy na nakatuon sa kanyang mga tungkulin bilang Lord of the Red Tower. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng Nostro Compass habang sinusubaybayan ang mga pandaigdigang paggalaw. Nang buksan niya ang compass, natuklasan niya na ang enerhiya ng Arctic ay nagbago ng malaki na labis na nag-aalala sa kanya. May nangyaring kakilakilabot. Kabanata 2007. Kapanganakan ni Apophis. Unang nilayo ni Jim na gamitin ang Nostro Compass para magsagawa ng mas malalim na pagmamasid. Sa kasamaang palad, malakas ang naging reaksyon ng compass nang ibuhos niya ang kanyang kapangyarihan dito. Pagkatapos nito, pinatalsik si Jim ng malalakas na puwersa ng pag-urong. Dumura siya ng puno ng dugo nang bumagsak siya sa lupa. Old Zab, okay ka lang. Sumugod si Olympias mula sa labas pagkatapos niyang marinig ang paggalaw. Mabilis niyang tinulungan ang isang maputlang Jim na bumangon mula sa lupa. Isa pang subo ng dugo ang nakitang bumulwak sa bibig ni Jim. Ang kanyang ekspresyon ay tila napakasolemn, na hindi nagtagal ay napalitan ng gulat. Sinabi niya, Olympias, kailangan mong magmadali at ipaalam kay boss na kailangan kong pumunta sa Imperial City kasama siya ngayon. Ang Diyos ng GPE na si Apophis, ay malapit ng ipanganak. Nagulat si Tyr sa balita. Si Magus, na matutulog na sana, ay tumayo kaagad mula sa kanyang kama at tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Jim. Old Zab, anong nangyayari? Pumasok si Tyr sa kwarto at napansin niyang mukhang malubha ang sakit ni Jim. Sa puntong ito, nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kanya. Hindi naman nagsalita si Jim. Dumiretso siya sa punto at sinabing, ngayon lang, ginamit ko ang Nostro Compass para tiktikan ang sitwasyon sa Arctic. Natuklasan nila na ako ay sumusulpot sa paligid, kaya isang nakakatakot na puwersa ang nagpabalik sa akin ng backlash sa pamamagitan ng compass. Parehong napangiwi sina Tyr at Magus nang marinig nila ito, nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanilang mga puso. Matagal nang gustong gamitin ng GPE ang Eye of the God para lumikha ng Diyos at gumawa ng katawan para kay Apophis. May pagkakataon ba na ipinanganak na si Apophis? Hindi natin maaaring alisin ang posibilidad na ito, sabi ni Jim. Kahit na hindi pa naabot ni Apophis ang kaharian ng Diyos, nasa kaharian pa rin siya ng Mammet. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi natin kayang kalabanan. Nauubusan na tayo ng oras, boss. Kailangan nating umalis kaagad papuntang Imperial City para hanapin si Senior Spartacus. Sige. Umalis sina Tyr, Jim, at ang iba pa papuntang Imperial City. Ang Arctic ay isang lupain kung saan ang mga glacier ay sumasakop sa milyon-milyong kilometro. Isang malaking puyo ng tubig ang biglang lumitaw sa itaas ng napakalaking Amethyst Tower. Naglalaman ito ng nakakatakot at walang limitasyong kapangyarihan na tila hindi bahagi ng mundong ito. Nagsimulang manginig ang kawalan bago bumuhos mula sa langit ang isang lilang gintong sinag ng liwanag. Sa pangunguna ni Dark Pope at Dark Priest, isang grupo ng mga miyembro ng GPE ang lumuhad sa lupa sa ibaba ng Amethyst Tower. Nanginginig sila sa pinanibik dahil isa itong mahalaga at sagradong sandali. Bukod dito, ito rin ang pagkakataong matagal nilang hinihintay. Isang malakas na dagandong na may walang katapusang enerhiya ang bumaba mula sa langit, at isang malakas na lindol ang naganap dahil doon. Nakipag-ugnayan ang Amethyst Tower sa napakalaking power beam na iyon na bumaril mula sa langit. Ang Earth's core, God's skeleton, innate energy, at the Eye of God ay puwersahang pinagsama-sama sa tuktok ng Amethyst Tower sa pamamagitan ng isang napaka-misteryoso at nakakatakot na enerhiya. Kaagad, nagsimulang lumitaw ang makapal na bitek sa buong Amethyst Tower. Unti-unting nawala ang orihinal na dark purple na kulay ng tore. Parang may mabilis na sumipsip ng enerhiya sa tore na ito. Hindi nagtagal, ang tore ay naging ganap na transparent at naging isang ice tower. Rumble rumble rumble.
Ang tore ay nilamon ng nakakatakot na kulog at kidlat na nagsimula na ring bombahin ito. Ang napakalaking istruktura ay agad na gumuho. Madilim na pari, madilim na papa, at ang iba pang mga miyembro ng GPE, na nakayuko sa lupa, ay nagmamadaling umatras sa isang lokasyon 1 kilometro ang layo. Isang figure ang biglang lumitaw sa wreckage ng tore matapos itong gumuho. Mahigit 2 metro ang taas niya. Bagamat ang kanyang balat ay ube tulad ng isang bangkos ng ubas, may malabong gintong liwanag na nagmumula rito. May mga dimensional na katangian ang lalaking ito. May pumutok sa gitna ng kanyang kilay. Ang bitik ay nahayag na isang mata ng ito ay pinalaki. Dagandong. Ang dagandong na nagmumula sa kanya ay parang galing sa isang sinaunang hayop. Ito ay isang dagandong na umabot sa kaloob-looban ng isang tao upang ilabas ang kanilang takot at takot. Samantala, si Dark Pope, Dark Priest, at ang iba pa ay nanginginig sa tuwa. Itinuon nila ang kanilang mga tingin sa figure. Hindi mailarawan sa salita ang excitement na naramdaman nila. Lahat sila ay yumukod sa lupa at bumati, "Maligayang pagdating, aking Panginoon. Maligayang pagdating, aking Panginoon. Maligayang pagdating, aking Panginoon." Hindi mabilang na pagbati ang tumunog. Samantala, ang figurang iyon ay nagpakawala rin ng malakas na tawa. Isang lilang liwanag ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mukha habang siya ay tumaas sa langit at lumipad sa hangin. Sinaway niya, "Dark Pope, nabigo ka sa iyong misyon na ibagsak ang sinaunang martial arts world." Namutla sa takot ang mukha ni Dark Pope. Nagmamadali siyang nagmakaawa, "Panginoon ko, parusahan mo ako. Muahaha. Sumama ka sa akin. Ako mismo ang maglalakbay doon." Kasabay nito, sa itaas ng Snow Mountain ng Imperial Capital City, sa looban ng Spartacus. Patuloy na nanginginig ang talim na matagal nang nanahimik. Ang isang malabong halo ay makikita paminsan-minsan na nagmumula sa katawan ni Spartacus habang siya ay naka-crossleg sa harap ng talam. Hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng isang aura na nagudyok sa kanya na hawakan ang kanyang kamay at ipatawag ang kanyang talam. Sa pagkakataong ito, walang pagdadalawang isip na umalis si Spartacus sa bakuran. Isang malaking sakuna ang naganap sa sandaling umalis siya sa bakuran at lumapit sa bangin sa labas ng kanyang tahanan. Nagmamadaling sumugod sina Tyr at Jim sa Red Tower. Napahinto sila nang mapansin nilang nanginginig ang tuktok ng Snow Mountain at naganap ang avalanche sa Snow Mountain sa malapit. Tyr, Jim, and Magus. Ang boses ni Spartacus ay umalangaw-ngaw sa hangin. Ito ay kasing ganda ng boses ng Diyos. Senior Spartacus. Binago ni Apophis ang kanyang katawan, ngunit hindi pa niya naaabot ang God Realm. Pinaplano niyang subukan ang kanyang kakayahan sa ating bansa. Magkaroon ng isang pag-atake na may kakayahang pigilan ang huwad na Diyos na ito. Sa pamamagitan nito, nakita si Spartacus na lumilipad palabas mula sa gilid ng bangin. Sa sumunod na segundo, isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang katawan at tumama sa kalangitan. Ang maalamat na kasanayan ng Riding the Wind. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng grupo ang kanilang paghinga. "Minsan ko lang siya mapipigilan. Sa susunod, bahala na kayong lahat." Seryosong tanong ni Jim, "Senior Spartacus, ilang oras mo kami mabibili?" "I will try my best." Sa puntong ito, tuluyang tumigil sa pagsasalita si Spartacus. Siya ay naging isang stream ng liwanag at lumipad sa direksyon ng Mount Rospeds. Nakatayo lang si Tyr at ang kanyang mga kaibigan, hindi maipahayag ang labis na pagkabigla na pumupuno sa kanilang mga puso. "Matandang Zab, ano ang ibig sabihin ni Senior Spartacus?" tanong ni Tyr. Si Jim ay gumawa ng isang kilos, at ang Nostro Compass ay muling lumitaw sa kanyang mga kamay. "Aniya, boss, isang beses lang kayang pigilan ni Senior Spartacus si Apophis. Hindi niya ito kayang sirain ng lubusan. Pagkatapos nito, masasaktan ng husto si Apophis, kaya kakailanganin niya ng oras para makabawi at madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Kung umalis si Apophis ang kanyang pag-iisa muli, siya ay nasa Diyos na kaharian." Nakakunot ang noo ni Tyr, "So, how long time do we have?" Kabanata 2008. Making a Comeback. "Maaaring ilang buwan, ilang taon, o ilang araw," sagot ni Jim. "Boss, bago talaga maging Diyos si Apophis, dapat nating tipunin ang 5 aklat ng mahika para matulungan kang maging Diyos."
Huminga ng malalim si Tyr at nagtanong, nasaan ang ikalimang libro? Nagpatuloy si Jim sa paghihinuha at pagsusuri sa Nostro Compass. Sa huli, siya ay nagtapos, ang ikalimang aklat ay ang Torment Manuscript, ngunit ang ating bansa ay kasalukuyang nakararanas ng kapayapaan kaysa sa kaguluhan. Gulat na tanong ni Tyr, hindi ba't ang mga magic book ay isinilang mula sa swerte ng mundo? Ang kawalan ba ng isang magulong panahon sa ating bansa ay nagpapahiwatig na ang ikalimang aklat ay hindi magawa o ang ikalimang aklat ay ipanganganak sa ibang bansa? Sumagot si Jim, ang mga magic book na ito ay kumakatawan sa swerte ng Celestial Empire. Hindi posible na magkaroon ng hugis ang ikalimang libro sa ibang bansa. Bamulong si Tyr, kung gayon. Huminga ng malalim si Jim at sinabing, Boss, bigyan mo ako ng oras. Walang alinlangan na ipanganak ang ikalimang aklat, at tiyak na umiiral ito sa mundo. Dapat kong gamitin ang mga uso ng mundo upang matukoy ang lokasyon nito. Sige. Hindi na nagsalita pa si Tyr pagkatapos nun. Kinuha ni Jim ang compass sa Red Tower at sinubukang alamin ang lokasyon ng Torment Manuscript, habang si Tyr at Magus ay nagbabantay sa labas ng Red Tower. Senior Magus, gusto mo bang mamasyal sa hangganan dahil may oras tayo para pumatay? Matapos malaman ni Tyr ang kapanganakan ni Apophis at ang kanyang plano na maglunsad ng isa pang pag-atake sa hangganan ng bansa, patuloy siyang nag-aalala sa kabila ng katotohanang iniwan ni Spartacus ang kanyang pag-iisa upang mahawakan ang sitwasyon. Naniniwala pa rin si Tyr na ang hangganan ay nasa isang estado ng krisis dahil sa napakalaking hukbo ng mga powerhouse ng GPE at Cyborg na Seisulake sa kanilang bansa. Ayos lang. Malaki ang tiwala ni Magus sa kakayahan ni Spartacus na lumaban. Tyr, priority natin ngayon is to locate the fifth book. We can't postpone even for a minute, he said. Kapag nalaman ni Mr. Zabanskay ang kinaroroonan ng ikalimang magic book, dapat tayong umalis kaagad at nang walang karagdagang pagkaantala. Alam na alam ni Tyr ang mga kahihitnan. Sa huli ay tumahimik siya at nanatili sa Red Tower habang hinihintay ang utos ni Jim. Sa oras na ito, sa Mount Rospeds, ang sitwasyon ay katulad ng nakaraang okasyon. Makapal na nyebe ang bumabagsak sa kalangitan, at isang grupo ng mga demigod ng GPE ang naglalakbay patungo sa hangganan sa ilalim ng pamumuno ni Dark Pope. Isang nakakatakot na palaso ang pinaputok at itinutok sa kanila nang papasok na sila sa hangganan ng Celestial Empire. Hinihila na naman tayo ng trick na ito. Pinaikit ni Dark Pope ang kanyang mga mata. Hinati niya ang arrow gamit ang malaking night sword na dala niya sa kanyang likod. Pagkatapos noon, tumitig siya sa mga burol. Si Legolas at isang malaking grupo ng mga demigod mula sa sinaunang martial arts world ay nagpakita sa tuktok ng bundok. Lahat sila ay mataimtim na nakatingin sa kanila. As expected, made a comeback na naman ang GPE. Dahil matagumpay nilang napigilan ang pag-atake ng GPE noong nakaraang pagkakataon, pinili ng marami sa mga demigod na ito ang locus yung ito bilang kanilang training ground, kaya nanatili sila doon pansamantala. Ginawa nila ito dahil nalaman nila na ang rehiyon sa paligid ng Mount Rospeds ay may mas mayaman na Reiki kaysa sa ibang mga lugar, kaya mainam ito para sa paglilinang. Higit sa lahat, nangako silang babantayan ang hangganan ng bansa mula sa pagiging makabayan. Kapag nagkaroon ng ganitong krisis, ang mga demigod na ito ay magsasama-sama upang labanan ang mga panlabas na mananakop kahit na sila ay maaaring nasangkot sa buhay o kamatayang mga labanan sa ilan sa mga mapagkukunan ng komunidad. Hehe. Hindi man lang naalarma si Dark Pope dahil parami ng parami ang mga demigod mula sa Celestial Empire na lumitaw sa mga burol. Sa kabilang banda, baka sa mukha niya ang matinding pananibik. Nagmamadali silang maglunsad ng pag-atake sa kanilang mga kaaway. Sa halip, sunod-sunod silang umatras. Sa harap ng reaksyon ng kanilang mga kaaway, nataranta ang mga demigod ng Celestial Empire na nakatayo sa mga burol. Wala silang ideya kung ano ang nasa manggas ng kanilang mga kaaway. Noon lang, nakita ang isang nagyayelong ambon na nagwawalis mula sa lupain ng yelo patungo sa kanilang direksyon. Sa gitna ng ambon, nakita nila ang isang matayog na figure na lumipad sa kalangitan. Ano yun? Nang makakita ng ganoong eksena, marami sa mga demigod ng Celestial Empire ang hindi maiwasang makaramdam ng matinding kaba. Lalaki yan. Lumilipad sa langit. Nakakatakot na kapangyarihan.
Nang ang lalaking iyon ay ilang kilometro mula sa hangganan, ang nakakatakot na pressure ay dumurog sa lahat ng mga demigod na iyon ng Celestial Empire. Sunod-sunod ang pakiramdam nila na halos malagutan na sila ng hininga. Isang lubhang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa isipan ng maraming tao noong panahong iyon. Posible bang ang lumilipad sa langit ay imposible? Paano iyon posible? Imposibleng umiral ang isang napakalakas na pag-iral sa mundong ito. Kahit na marami sa kanila ang nahihirapang paniwalaan, napilitan silang paniwalaan ito nang masaksihan nila ng kanilang mga mata ang ginawa ng lalaki. Ano man ang background o gaano kalakas ang kanilang kalaban, ang mga demigod na naruroon ay hindi maaaring umatras sa puntong ito. Mayroon lamang isang paraan para sa kanila upang pumunta na kung saan ay upang lumaban. Dapat nilang protektahan ang lupaing ito, kahit na ang ibig sabihin ay mamatay sa larangan ng digmaan. Hindi nila maaaring payagan ang mga dayuhang mananakop na ito na tumawid sa hangganan, kahit isang hakbang. Ang isang malakas na puwersang mapang-api ay lalong lumilitaw habang ang lalaking iyon ay papalapit sa kanila. Pareho ang naramdaman sa pagkakataon na ang momentum ng isang demigod ay ganap na napigilan ng isang transformation warrior. Sa harap ng ganap na lakas, ang mga mahihina ay walang kapangyarihang lumaban. Sa pilitang iginuhit ni Legolas ang mahabang busog na kasing bigat ng isang bundok. Itinutok niya ang figurang lumilipad patungo sa kanya at pinaputukan siya ng palaso. Ang bilis ng araw na ito na lumilipad sa hangin ay mas mabagal. Sa huli, diretso itong nawala sa ere bago maabot ang target. Nang makita ang eksenang ito, naramdaman ng lahat ang mga nakakatusok na sensasyon na gumagapang sa kanilang mga anit. Anong uri ng kakilakilabot na kapangyarihan ang taglay ng lalaking iyon upang makamit ang gayong nakakatakot na epekto? Kahit sino pa ang lalaking iyon at anong klaseng lakas ang taglay niya, hindi natin siya dapat payagan na gumawa ng hakbang sa ating bansa. Kinagat ni Legolas ang kanyang mga ngipin at hinaila ang pana upang sanayin muli ang palaso sa sumasalakay na hukbo. Samantala, ang mga demigod na nakakalat sa mga taluktok ng ilang bundok ay nagpakita rin ng kanilang kakayahan. Ang kawalan ay binomba ng iba't ibang blade glows, blade energy, fist shadows, palm winds, at light beams. Si Apophis, na nasuspine sa kawalan, ay ngumisi ng may pag-aalipusta. Lahat kayo ay malinaw na pinahahalagahan ang inyong lakas. Casual niyang sinenyasan ang kanyang kamay at madaling naresolbo ang lahat ng mga pag-ataking iyon. Ang mga demigod, na nakatayo sa bundok, ay nagsimulang samuka ng dugo ng sunod-sunod. Walang alinlangan, lahat sila ay nagtamo ng 7 panloob na sugat. Talagang kamangha-mangha ang ating dakilang Panginoon. Ang mga miyembro ng GPE na nakasaksi sa eksena ay namangha sa kapangyarihan ni Apophis. Muli, yumuko sila sa lupa upang ipakita kay Apophis ang kanilang paggalang at paghanga. Kabanata 2009. Spartacus, Fearless Attack. Si Apophis ay lumilipad pasulong at patuloy na pumailanglang sa himpapawid. Ang kapangyarihan ng Supreme Powerhouse na ito ay nalampasan ang inaasahan ng lahat. Masasabi ng isa na ito ay maihahambing sa kapangyarihan ng isang Diyos. Ang mga demigod, na dating nakatayo sa tuktok ng pyramid, ay hindi lang niya katugma. Ang Celestial Empire's demigods ay nagdeploy ng bawat panlilinlang sa kanilang pagtatapon, ngunit sa harap ng napakalakas na puwersa, nalaman nilang ang kanilang lakas ay nabawasan hanggang sa antas ng mga langgam lamang. Nabuksan ang mata ng Diyos sa gitna ng noo ni Apophis. Ang nakakatakot na enerhiya ay bumaril mula sa mata na iyon at tumago sa dibdib ng maraming tao. Ang pag-ataking iyon ay hindi nakatagpo ng pagtutol. Isa itong one-sided massacre na walang anumang suspense. Walang halaga ang sinaunang martial arts world ng Celestial Empire. Ito ang mga salitang ibinulong ni Apophis, at may bahid ng habag sa buong sangkatauhan. Ang mainland noon ay naging sentro ng lahat ng mga magsasaka sa lupa. Ito ay minsan ay nagkaroon ng masaganang reiki, hindi pa banggitin na ang hindi mabilang na mga Diyos ay gumagala sa lupaing ito. Ngayon, ang lahat ay nawala, at ang pinto sa langit ay isinara. Nakakaawa lang. Ang pinto ng langit ay sarado sa harap ng sangkatauhan, at lahat ay nawala. Walang nakaintindi sa ibig sabihin ni Apophis. Nakikita niyang nananagoy ang panahon kung saan ang lahat ng uri ng mga talento ay namumulaklak. Nagluluksa rin siya sa panahong ito kung saan naghihikahos ang lahat. Sa kabuuan, tila sentimental siya sa sandaling iyon.
Sa oras na ito, lumipad si Apophis sa itaas ng hangganan ng Celestial Empire. Talon na sana siya sa hangganan at pangunahan ang GPE para sa lakayin ng sinaunang martial arts world. Out of the blue, isang napakatanda ngunit napakalakas na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung maglakas loob kang tumuntong sa aking bansa, mamatay ka. Sa sandaling bumagsak ang boses, nakita ang isang pag-atake na nahati sa kalangitan at dumapo sa borderline na iyon. Sa sandaling dumaong ang malamig na pag-atake ng talam, nagsimulang maghiwalay ang lupa patungo sa dalawang panig. Sa kalaunan ay bumubuo ng isang napakalaking, walang ilalim na kanal na halos 10 metro ang lapad. Ang kanal na ito ay katulad ng bangin. Ito ay sapat na makapangyarihan upang itaboy ang sinumang dayuhang mananakop na ng ahas na subukang pumasok sa bansa upang maiwasan ang mga ito sa pagtapak sa teritoryo ng Celestial Empire. Ano? Nagulat si Apophis, na nasuspine sa kawalan. Hindi ko inasahan na may ganoong individual na may kakayahang maglinang sa ganoong sukat sa lantang panahon na ito kung saan ang lahat ng Reiki ay naubos na. Hahaha, it's worth the trip. Biglang natuwa si Apophis. Tanong niya, sino ka? Spartacus. Bumaba mula sa langit ang tugon ni Spartacus. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang talam, na dumapo sa lupa, ay tumaas sa langit at nahulog sa kanyang mga kamay. Ang aking talam ay maaaring tumama sa kahit na sino sa planetang ito. Dahil doon, itinaas ni Spartacus ang kanyang kamay sa hangin, ang malamig na talam ay naging isa na sa kanyang katawan. Isang momentum na labis na ikinagulat ng lahat ang lumabas mula rito. Ang Spartacus at Apophis ay maaaring ganap na kumatawan sa pinakamalakas na nilalang sa Earth. Tiyak na walang pangatlong tao sa mundo ang makakapantay sa kanilang dalawa. Ang isa sa kanila ay nagkataong ang pinakamataas na powerhouse at ang tagapag-alaga ng Celestial Empire. Gumagamit siya noon ng 3 slash para sugpuin ang lahat ng demigod sa mundong ito at nag-drill ng hilaw na takot sa kanila kaya hindi sila naglakas loob na umalis sa kanilang pag-iisa. Ang isa pang lalaki ay isang demon god. Binago nito ang kanyang katawan sa pamamagitan ng mata ng isang Diyos mula 3,000 taon na ang nakalilipas. Talagang ito ang pinakamalakas na tunggalian sa mundo. Isa rin itong laban ng cross era na pinaghiwalay sa loob ng 3,000 taon. Ipakita mo sa akin ang iyong talam. Kaya mo bang pumatay ng Diyos? Naglabas ng lilang liwanag si Apophis sa buong katawan niya. Bukas ang ikatlong mata sa gitna ng kanyang kilay. Nagharap ang dalawa sa kawalan, naghihintay ng pinakamalakas na atake na maaaring dumating sa kanila anumang oras. Nilaslas. Ibinaba ni Spartacus ang kanyang sandata. Isang malaking blade glow ang nahulog mula sa langit. Ang walang laman ay nagkapira-piraso, sunod-sunod. Nang makita ang eksenang ito, napabuntong hininga ang mga demigod sa lupain. Ito ay ang uri ng malakas na pang-aapi at nangingibabaw na pagdurog na naging dahilan upang ang lahat sa kanila ay hindi makagalaw. Kasabay nito, walang awa ding ibinalik ni Apophis ang pag-ataking iyon sa pamamagitan ng pagbaril ng nakakatakot na purple gold pillar mula sa ikatlong mata sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagdulot ito ng pagkawatak-watek ng paligid. Biglang nabasag ang isang malaking bahagi ng espasyo sa kawalan, na nagpapakita ng maraming nakakatakot na black hole sa likod nito. Ang mga demigod ay may kakayahan lamang na magpasabog ng mga bitek sa kalawakan. Gayunpaman, ang hindi mabilang na mga black hole ay ganap na naglalarawan kung gaano kalakas at kakilakilabot ang Spartacus at Apophis. Dalawang enerhiya, na sapat na malakas para sirain ang lupa, ay nagbanggaan sa kawalan. Biglang parang guguho ang langit at nabasag na ang kalawakan. Walang nakakaalam kung sino ang lalabas na mananalo sa tunggalian na ito, ngunit saglit lang silang nalaman ang sagot. Ang malaking blade glow na iyon ay talagang nilamon ang purple gold beam ng enerhiya. Kasabay nito, ang talim ni Spartacus ay tumama sa katawan ni Apophis. Paano? Paano ito posible? Na-freeze si Apophis sa hangin. Nakita niya ng sariling mga mata ang isang bitek sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang crack na ito ay naging mas malaki at mas malaki. Sa wakas, nabuo ang isang napakalaking sugat at biglang nahati ang kanyang katawan sa kalahati. Ha, paano nangyari ito? Umiyak si Apophis. Hindi niya pinangarap na makakaranas siya ng ganoong kalubha sa oras na ipanganak siya. Kaya naman, lumingon siya sa langit at tumakas sa sobrang nakakahiyang paraan.
Nang nasaksihan ang eksenang iyon, nabigla ang mga miyembro ng GPE na iyon. Hindi nila akalain na sobrang nakakatakot si Spartacus na kaya niyang patayin ang kanilang Panginoon sa isang laslas. Panginoon ko, pwede bang mabagal ang paglipad mo, please? Lord, okay ka lang ba? Lord, wait for me. Napatulala at nabigla ang mga miyembro ng GPE na iyon. Sa gitna ng kanilang pagkamangha ay bakas ng kahihiyan. Wala silang magawa sa awkward na sitwasyon. Ito ay ang parehas sa huling pagkakataon, kung saan sila ay lumitaw bilang isang makapangyarihang presensya, ngunit sa huli, sila ay tumakbo na parang kaawa-awang mga aso. Kahit na narito ang kanilang dakilang Panginoon na si Apophis, ganoon din ang resulta. This is awesome. Nang mawala ang nakakatakot na mapang-ipong puwersang iyon, ang mga demigod na iyon na nakatayo sa tuktok ng bundok ay hindi napigil ang mapabuntong hininga ng malakas. Lahat sila ay ang mga demigod na sinupil ni Spartacus noon. Alam nila kung gaano kawalang talo ang Spartacus ng mga 60 taon na ang nakalilipas. Sinubukan pang hamanin muli ng ilan sa kanila si Spartacus. Nais nilang mabawi ang kanilang dignidad na napigilan ng Spartacus ng 3 laslas noon. Ilang sandali pa, napagtanto nila kung gaano ka-absurd at kalunos-lunos ang kanilang ideya noon. Maging si Apophis, na malapit sa kaharian ng Diyos, ay napinsala ni Spartacus. Paano naging posible para sa kanila na maging kalaban ni Spartacus? Hahaha. Ang aking bansa ay may makapangyarihang demigod na nagbabantay dito. Sino ang nangahas na tumuntong sa aking bansa? Spartacus ay isang tunay na world breaker at ang patron saint ng Celestial Empire. Paano kung nagpakita si Apophis dito? Paano kung magpakita ang Diyos dito? Kahit na magpakita sila dito. Maharangan ba nila ang pag-atake mula kay Spartacus? Napuno ng hangin ang lahat ng uri ng papuri. Maaaring napagpasyahan ng isang tao na ang mga demigod na iyon ay medyo mayabang noong panahong iyon. Hindi nila masisi kung bakit sila nag-uumapo. Pagkatapos ng lahat, imposible para sa kanila na makaramdam ng anumang bagay maliban sa pagmamataas kapag ang isang malakas na mandirigma ay tumayo sa frontline kasama nila. Kabanata 2010. Ang kamatayan ng Spartacus. Ang makapangyarihang demigod, Spartacus. Itinaas din ni Legolas ang kanyang ulo upang tumingin sa langit na balisa, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay bumaba si Spartacus mula sa langit at dinala ang kanyang talim sa kanyang mga kamay. Sa huli ay napahinga siya sa isang burol. Lumapag siya at agad na naupo na naka-cross-legged ang talim na nakatayo sa harapan niya. Ipinatawag ng mga demigod ng Celestial Empire ang mga vortex ng enerhiya ng sigla. Sunod-sunod silang lumundag sa bundok kung saan matatagpuan ang Spartacus. Spartacus! 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 Pinangunahan ni Legolas ang isang grupo ng mga demigod na lumapit kay Spartacus at sumaludo sa kanya. Gayunpaman, hindi sumagot si Spartacus. Naka-crossleg pa rin siya roon habang patuloy na umiikot at bumabagsak sa kanya ang makapal na snow. Hindi lihim sa komunidad na ang Spartacus ay may kakaiba at mayabang na ugali. Ang mga naruroon ay mga matatandang freak na nabuhay ng higit sa 1 siglo, at lahat ay isang kakilala ni Spartacus. Sa makatuwid, walang nakitang kakaiba nang hindi sumagot si Spartacus. Hindi nagtagal, napagtanto nilang may mali. Si Spartacus ay nakaupo doon nang hindi gumagalaw sa loob ng halos 10 minuto. Dahil sa hitsura niya, mukhang hindi siya gumagamit ng meditation para gamutin ang kanyang mga sugat. Nagkatinginan ang lahat. Bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Legolas, at isang napakasamang premonition ang agad na tumama sa kanya. Mataman niyang tinitigan si Spartacus bago magpatuloy sa pagsulong, isang hakbang sa isang pagkakataon, habang maingat siyang lumapit sa sinaunang demigod. Nang inig ang kanyang katawan nang hindi sinasadya nang iunat niya ang kanyang kamay para maramdaman ang paghinga ni Spartacus. Sa huli, dumampi ang kanyang mga daliri sa butas ng ilong ni Spartacus. Sa tiyak na sandaling iyon, ang kanyang mukha ay pumuti na parang kumot. Tumayo ng tuwid si Legolas at magalang na yumuko kay Spartacus. Sabi niya, "Old pal, rest in peace." Ano? Ang mga demigod na iyon, na nalubog sa kagalakan at kasabikan pagkatapos na matanggal ni Spartacus ang pag-ataking iyon at pinilit si Apophis na umatras, ay natulala. Nahirapan silang tanggapin ang katotohanan ito. Nakilala ni Spartacus ang gumawa.
Ang almighty demigod ng Dragon Squad, si Spartacus, na minsang nanguna sa mundo ng tatlong walang kapantay na laslas at pinilit ang isang Diyos na umatras sa isang pag-atake, ay namatay. Lahat ay nabigla. Maraming tao ang tumanggi na maniwala dito at lumapit upang i-verify ang balita. Gayunpaman, iyon ang katotohanan. Alam ni Spartacus na ang isang pag-atake ay makakaubos sa kanya ng lahat ng lakas, ngunit siya ay nagpumilit na isagawa ang kanyang huling gawain. Sa katunayan, mula sa sandaling umalis siya sa looban ng bahay, inaasahan na niya ang kanyang pagtatapos. Kaya naman, sinabi niya na minsan lang niya kayang harangan si Apophis, at ibibigay niya ang iba kay Tyr at sa iba pa. Kahit alam niyang dead end ang unahan niya, malakas pa rin ang loob niyang sumulong. Marahil ito ang tawag niya na nagbigay daan upang mabuhay siya ng matagal sa mundong ito. Ang pagtawag ni Spartacus ay katulad ng kay Maxim. Kinailangan ng dating Lord of the Red Tower na hanapin ang kahalili ng 5 aklat at hayaan ang taong iyon na umakyat at huminto sa isang sakuna. Hindi pinagsisisihan ni Maxim ang paglisan niya sa mundong ito dahil natupad na niya ang lahat ng kanyang obligasyon. Patay na rin si Spartacus. Wala siyang pinagsisisihan na umalis sa mundong ito dahil natupad na rin niya ang lahat ng kanyang obligasyon. Ang mga demigod na iyon ay natigilan at natulala sa parehong lugar sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas, sunod-sunod silang yumuko kay Spartacus. Ito ang kanilang huling kilos ng paggalang na paalisin si Spartacus sa kanyang huling paglalakbay. Habang patuloy na bumabagsak ang nyebe mula sa langit, bumigat ito at tuluyang natakpan ang katawan ni Spartacus. Siya ay naging isang monumento na inilibing magpakailanman sa Mount Rospeds. Iminungkahi ng ilang tao na ihatid ang katawan ni Spartacus pauwi, ngunit sa huli, ang mungkahing iyon ay nabito ng karamihan. Marahil ang Locusyong ito ang huling destinasyon ni Spartacus. Isang makapangyarihang demigod ang palaging magbabantay sa hangganan ng Celestial Empire. Masyadong delusional ang mga mananakop na iyon para gumawa ng hakbang para makapasok sa bansa. Dapat nilang timbangin ang kanilang mga kakayahan bago subukan iyon. Samantala, pabalik sa Red Tower ng Imperial City, sa wakas ay nalaman ni Jim ang kinaroroonan ng ika-5 aklat pagkatapos na maghinuha gamit ang Nostro Compass ng hindi mabilang na beses. Itinulak niya ang sarili palabas ng tore sa pamamagitan ng wheelchair habang hawak ang compass sa kanyang kamay. Nagbabantay sina Tyr at Magus sa labas ng Red Tower sa buong oras. Nang makita nila si Jim na papalabas ng tore ay binati nila ito kaagad. "Kamusta, Old Zab? Nalaman mo na ba kung nasaan ang ika-5 libro?" Tanong agad ni Tyr. Mukhang natulala si Jim. Hindi niya sinagot ang tanong ni Tyr. Sa halip, kinokontrol niya ang kanyang wheelchair para magtungo sa snowfield sa labas. Mayroong 2 hilera ng malalim na mga print ng gulong na naiwan sa snowfield. Parehong napagtanto ni Tyr at Magus na tila may mali sa estado ni Jim, kaya mabilis nilang hinabol siya. "Old Zab, ano bang nangyayari sa'yo?" Hindi maintindihan ni Tyr ang tumatakbo sa isip ni Jim. Dahil sa reaksyon niya, para siyang sinapian ng masamang espiritu. Sa kalaunan, huminto si Jim sa kanyang mga landas mga 200 metro ang layo mula sa Red Tower. Ang Spartacus Courtyard Home ay matatagpuan sa tapat ng kanyang kasalukuyang lokasyon. Napansin niyang nalante na ang lahat ng nasa hardin na laging tagsibol nang sumilip siya sa bakod ng bahay. Ang bahay na kasama ni Spartacus sa loob ng ilang dekada ay gumuho noong panahong iyon. Maliban sa bahay, ang tuktok ng bundok ay biglang tila hinayla ng isang misteryosong puwersa na naging sanhi ng pagbagsak ng isang malaking tipak ng bundok. Anong nangyayari? Nang makita ang eksenang ito, naging pangit ang ekspresyon ni Tyr at Magus. Kasabay nito, gumawa sila ng kanilang sariling mga hula. Tumayo si Jim mula sa wheelchair. Bagamat natanggal na ang kanyang mga paa, sinubukan pa rin niyang tumayo. Maya-maya pa ay nagngat-ngat ang mga ngipin niya at yumuko ng malalim sa direksyon na pinuntahan ni Spartacus kanina. "Senior Spartacus, have a good journey. Simula noon, sasagutin ko ang responsibilidad ng Dragon Squad." Ano? Namatay si Senior Spartacus. Sabay na tumibok ng marahas ang puso ni Magus at Tyr. Pagkatapos noon, isang hindi maipaliwanag na kalungkutan ang bumalot sa kanilang mga puso. Hindi kailanman magbibiro si Jim tungkol dito. At saka, bago umalis si Spartacus, ang mga salitang iyon na sinabi niya ay parang isang mensahe ng palm. Namatay na siya. Nahulog ang almighty demigod ng Dragon Squad.
Huminga ng malalim si Tyr. Tumayo siya sa likod ni Jim kasama si Magus at yumuko ng malalim sa parehong direksyon. Nagawa nilang makabawi sa kanilang kalungkutan pagkatapos ng ilang sandali. Umupo ulit si Jim sa kanyang wheelchair at sinabi kay Tyr, "Boss, ginawa na ni Senior Spartacus ang lahat ng kanyang makakaya. Ang iba ay nasa atin na." Oo. Madiinding tumango si Tyr. Alam na alam niya ang ibig sabihin ng pagkamatay ni Spartacus. Maaaring namatay si Spartacus, ngunit gumanap siya ng mahalagang papel sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Hinampis niya si Apophis ng isang pag-atake at binilhan sila ng mas maraming oras. Walang nakakaalam kung kailan babalik si Apophis, ngunit alam ng lahat na malapit na ang oras.